Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, pag-uusapan po natin itong mga hearing po ng House of Representatives. So, nagtataka lang kasi tayo na ang tagal-tagal na nilang kinakandak yung hearing na yan, pero parang hindi pa natin makita kung kailan matatapos yung hearing na yan. Kasi nga, ah, sinasabi nila yung hearing na ginagawa nila patungkol sa EJK o yung tungkol dito kay Pangulong Duterte ay in aid of legislation. So, pero kung panonoorin mo naman yung ginagawa nilang hearing, particular dyan sa Quad Committee, hindi naman siya talagang in aid of legislation. Parang ano na to persecution na nga nangyayari, di ba? Parang trial by publicity yung ginagawa nila dahil lang ano ba yung kumbaga ano ba yung pinaka main purpose nung Quad Committee? Ito ba para alamin yung katotohanan or talagang ito parte lang ng pamumulitikan nila dahil sa yung House Speaker po natin ay nababalitang gustong maging presidente rin. Yan din kasi yung sinabi ni Pangulong Duterte before na si Speaker Romualdez nga may planong or gusto talagang maging presidente rin. Kasi ilang beses na rin naman tumakbo yan sa pagiging senador. Yung nga lang nauolats kasi nga siguro hindi nakikitaan ng quality ng pagiging senador. So ngayon dahil nga siya yung nakaupo ngayon bilang House Speaker, so may kapangyarihan siya ngayon makontrol yung mga kongresista. So andyan yung gumamit na rin sila ng People's Initiative. Andiyan na yung pinalano nga nila, 'di ba nagpapapirma sila ng parang petition letter na magkaroon ng parang parliamentary na ang ilalagay kung sakasakaling matuloy yung parliamentary ng change of government natin, ang magiging prime minister si Speaker Romualdez. So yan yung nagiging nakikita ng karamihan, kaya tinayo yung Quad Committee na to is para, alam mo yun, siraan yung mga Duterte dahil nga si VP Sara ang isa sa pinakamalakas ngayong may malaking posibilidad na sumunod na maging presidente dahil sa ah, kumbaga siyempre yung pamamalakad niya sa Davao, yung kanyang personality is nandun yung meron siyang quality ng pagiging isang good leader. So lumalabas sa mga survey na si VP Sara yung talagang malaki yung posibilidad na maging presidente. So sa mga survey, sabi, 'di ba? So although yung ibang lumalabas na pangalan hindi naman, kumbaga wala pa namang confirmation kung sila ay tatakbong presidente dahil napakalayo pa. Si VP Sara kasi wala na siyang ibang pupuntahan dahil after ng Vice President, presidente na. So nakikita nila na tinayo itong Quad Committee na 'to is para talagang tutukan lang yung mga Duterte para sirain yung imahe nila. So ito siguro yung mga dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa natatapos yung hearing na yan. So dito kasi may nabanggit dito si Congressman Paulo Duterte, si Pulong, na hindi natin alam kung nadulas lang ba siya o pabiro niya lang sinabi ito, pero yung biro niya kasi mukhang may laman. May laman kung bakit tumatagal yung hearing na 'to, dahil dun sa biro niya. So, alamin natin kung ano yung biro or siguro yung pagkakadulas na sinabi ni Congressman Pulong Duterte dito, kung may katotohanan o sabihin natin ah, 'di ba sabi nga nila yung joke is half truth yan, 'di ba? Half truth yan. So, yan po yung bubusisiin natin. Kaya kung hindi ka pa naka-subscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong mga statement ni Congressman Pulong Duterte. At kayo yung umusga kung may laman ba yung sinabi rito ni Congressman Pulong. Sir, the President has signified his intention before to attend sa Quadcom. Ikaw bilang pangalan niyang anak, bibigyan niyo po ng payo si Presidente
even Sasamahan ko nga sana, ayaw niya eh. sa Congress. Oo, ayaw niya eh. So you did not encourage him not to join, ay not to go. Ay, hindi naman. Bakit naman? So kahit sa Senate, sir. Ewan ko sa mga kapatid ko ah. So dito, tinatanong muna ng mga reporter kasi rito kung pinapayuhan ba ni Congressman Pulong Duterte yung tatay niya kung a-attend ba or hindi a-attend sa Quadcom committee. Pero ang sagot nga rito ni Congressman Pulong Duterte is parang willing naman talagang pumunta si Pangulong Duterte. Gusto pa nga niya samahan niya pero sabi nga ni Pangulong Duterte is no need naman daw. So kumbaga parang hindi niya naman din, kumbaga hindi niya iniimpluwensyahan o hindi niya kinukonsinte or ano man basta kumbaga kung ano yung desisyon ng tatay niya, yun na yun. So pero sabi nga niya, hindi niya lang alam sa mga kapatid niya kung ganun din ba yung sentimiento niya. So tuloy natin. Pero hindi namin napag-usapan na i-ano ko siya na huwag pumunta. Sinabi ko pa nga, samahan ko siya, tapos ayaw niya. So you may know why. Na, Bakit okay lang sa inyo mag-attend si Presidente sa Quadcom? bakit naman hindi? Di ba? Ano bang masama kung pumunta siya dun? Dito parang sinasabi pa ng reporter na parang hindi mo pa pipigilan yung tatay mo na umattend dun sa hearing. So sa kanya, bakit niya, kumbaga siya may tiwala siya sa tatay niya na kaya ng tatay niya na harapin yung mga kongresista. Siyempre, knowing his father, alam niya kung ano yung quality dahil piskal yung tatay niya. Abogadong piskal, mayor. So alam niya kung paano patatakbuhin. Alam niya kung paano sasagutin yung mga congressman na yan. So, nagsabi rin naman ng mga congressman na bibigyan nila ng courtesy at kumbaga respeto sa dahil dating presidente si Pangulong Duterte, bibigyan nila ng tamang respeto. So, kumbaga no need na para samahan pa niya yung tatay niya. Sir, pero ano reaction niyo na yung Quadcom nga? Patuloy na inimbestigahan yung supposed drug war. Ayan, eto na. So, tinatanong na ng reporter kung ano yung reaction niya, bakit yung mga congressman kumbaga parang ang haba-haba na ng hearing, parang wala namang pinapupuntahan yung hearing. So parang lahat ng sinasabi naman do sa Quadcom na yan is parang paulit-ulit lang naman na puro hearsay, puro bintang lang naman pero wala naman silang pinanghahawakang ebidensya. So, ito siguro yung sagot na tinatanong natin kung bakit yung hearing na ginagawa ng Quadcom parang wala namang kasensense. So siguro ito na yung sagot na hinahantay natin na pwedeng nadulas lang dito si Congressman Pulong Duterte or baka nagbibiro lang. Pero yung biro kasi sabi nga natin half truth yan, di ba? So posibleng ito kaya yon. War reward system dun sa tatay niyo po. Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Magkano ba? O yun naman pala. So gusto daw ba nating malaman kung magkano ba sila per hearing? So ibig sabihin, kaya tumatagal yung hearing na yan, dahil bayad yung mga congressman na nakaupo doon. Pero ito ang ano diyan, ang pinaka problema natin. Buti sana kayo ibinabayad diyan sa mga congressman na uma-attend diyan sa hearing, espera ng Speaker of the House, 'di ba? Pera ng kung sinong Poncio Pilato, walang problema. Ang problema diyan, yung ibinabayad sa mga congressman na uma-attend diyan sa hearing na 'yan, is pera ng taong bayan. Pera ng taong bayan na pinaglalaruan ng mga congressman. Isipin nyo ilang hearing na yung ginagawa ng mga congressman na yan diyan sa Quadcom na yan. Biruin mo ilang congressman ang pumupunta diyan para umattend. Especially kapag ang nabalitaan nila diyan ang magiging resource person, yung kanilang gigisahin, Duterte. Talagang nagtutumpukan sila. Diyan nga lang na hindi pa si Duterte yung nakaupo marami nang nagpapasikat.
So isipin mo, mababa na siguro yung 10 congressman yung uma-attend diyan para mag-antay, para kung saka-sakaling dumating yung mga Duterte, eh makapagtanong sila. So, totoo kaya yung sinasabi rito ni Congressman Pulong Duterte na bayad itong mga congressman? So, tuloy natin. Wag na, joke lang yun. Sir, tsaka lahat ng lahat ng hearing ngayon from Senate to Yes. House, lahat Bayad yan, ay bayad. Senate. lahat directed sir sa Duterte. Ano masabi niyo sa ganitong sitwasyon ngayon, sir? Parang balag niyo kayo ngayon, sir. Siguro yun yung definition ng trabaho nila. To investigate the Dutertes. Yan siguro na ang mandato sa kanila. So, yun. Kaya sila binabayaran, siguro daw, baka dahil mandato nila na imbestigahan yung mga Duterte. So, meron nga tayong narinig na balita. Kasi nga, pinag-uusapan na rin naman dyan kung dahil bayad nga yung mga congressman na pera ng taong bayan ang ginagamit, pambayad. So, ang tanong dyan, magkano kaya yung binabayad sa mga congressman? So, meron tayong mga naririnig-rinig sa mga vlogger na sinasabi ang binabayad daw dyan kapresyo raw ng isang Rolex na relo. So, kayo na mag-google kung magkano ba yung pinaka-presyo ng isang Rolex. Hindi lang natin alam kung yung latest na Rolex na relo. Siyempre, malamang siguro yung latest. Posible naman na na lumang modelo or lumang version ng Rolex yung presyo na ibabayad sa mga congressman. So, malamang sa malamang, yung mga new arrival, yung di ba, mga bagong labas na Rolex yung presyuhan ng binabayad dyan sa mga congressman. So, isipin nyo na lang, magkano ba yung isang Rolex at magbabayad ka sa 10 congressman every time meron silang hearing. Iba pa siguro dyan yung mga binabayaran yung alin yung mga chairmanship, mas malamang siguro baka hindi lang Rolex o hindi lang presyo ng Rolex ang binabayad dun sa yung may hawak mismo ng chairmanship ng committee na yon. 'Di ba? Siyempre siya yung head nung magpe-preside dun sa committee hearing. Siyempre, kumbaga mas mataas siya dun sa mga congressman lang na uma-attend. So, posibleng baka dobling ng 2 Rolex yung binabayad sa kanya na pera ng taong bayan ang pinagkukuhanan. Kaya nga yun nakakasama ng ng loob na ang mga Pilipino naghihirap magtrabaho tapos babawasan ng tax pero yung perang nakukuha sa ating mga manggagawa pinaglalaroan lang ng mga mambabatas natin. Ibinibigay lang dito sa mga congressman na hindi mo maintindihan ano ba yung plano nila. Kasi nga hindi nga alam kung kailan matatapos. Sabi nga ng isang kongresistang young guns, kung tawagin dyan, young guns dahil mga baguhan na hindi raw sila titigil hanggat hindi raw nila napalalabas yung katotohanan. Ang tanong, kailan nyo makukuha yung katotohanan? Kailan nyo mailalabas yan? So, plano nyo ba hanggang 2027 or 2028? So, ilang hearing pa yung lalabas dyan ang kailangan nyong gawin para mapalabas nyo yung katotohanan. 'Di ba? So, gaano kalaking pera pa yung kailangan nyo ibulsa muna, maibayad sa inyo para mapalabas nyo yung katotohanan. Napakasimple lang naman ng hinihingi ni Pangulong Duterte para matapos na yung hearing na yan. Isampa nyo yung kaso, haharapin niya sa korte. 'Di ba? Ang isa pang problema rito, para saan ba yung hearing? Sino ba yung mas nakikinabang diyan sa hearing? Kasi kung titingnan ninyo, sino-sino ba yung mga witness kuno nila? 'Di ba? 3 inmate na chinugi yung 3 incheck na drug lord. Isang self-confessed na drug lord, si Kerwin Espinosa. 'Di ba? Si Laila de Lima. Yung mga resource person na bumaliktad na pinipressure nitong mga kongresista natin na kapag hindi sumagot ng hindi naaayon sa gusto nilang marinig na sagot,
pinakukulong nila, sinasight in contempt. So, parang ano ba, sino ba yung mas binibigyan nyo rito? O sino ba yung binibigyan nila ng pabor dito? Yung mga drug lord ba o yung mga biktima ng drug lord? Isipin nyo, si Pangulong Duterte nilabanan yung mga drug lord. Sabi nga niya, di ba, after ng kanyang administrasyon, pag siya bumaba sa pwesto, babalikan na siya ng mga drug lord. So, posible kaya ito na yung sinasabi ni Pangulong Duterte na balik sa kanya at ginagamit na yung mga mambabatas natin para balikan ang kanyang war on drugs. So, kayo na po ang mag-isip kung sino ba talaga ang pinoprotektahan nitong mga mambabatas natin dito sa hearing tungkol dito sa war on drugs. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.